Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work niyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no like specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Ngayon pong araw na Lunes mga pangga, makakasama po natin si Mong Vicente, 39 years old at syempre kasal po yan at may 4 na anak. Lumaki sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. May pangarap na mula sa pagkabata na magtagumpay sa buhay. Nagtatrabaho bilang waiter sa isang bar, nakita ang hirap ng buhay, nakaranas ng matinding pangangailangan at gutom ang pamilya. Hindi nawala ng pag-asa at sinimulan ang pagbebenta ng kape sa kalsada at ngayon, siya ay may marami ng branches ng coffee shop. At naniwala siya sa sipag, tiyaga at gabay ng Diyos. Hindi sumuko kahit mahirap at matagal ang daan patungo sa tagumpay. Inspirasyon sa iba na ang determinasyon, pagsisikap at pananampalataya ay susi sa tagumpay. At ang kanyang motto in life, success isn't just about what I achieve. It's about who I become along the way. Ay. Magandang hapon, Mong! Magandang hapon, Mong Vicente. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kamusta? Kamusta ka? Okay lang naman po. Mustang biyahe. Oh, Yan. Same, ano? same pero Same, iba. Pero iba. Medyo Opo. maulan ngayon eh. Oo nga. At ikaw ay yung nakaraang linggo partner. Mm. Hindi ba araw ng mga puso? Nag-date na kayo? Pagsabayan ka ba? Mag-date ng Friday? Hindi po. Nagtatrabaho po kaming dalawa ng ano. Ni Mrs. Opo. So, plano namin mamaya after this. Ayun. Oh, hindi ba? Naniniwala na tayo ha? Oo. Ang 5:14 na hindi lang para sa araw na yon. Pwede pa pala sa iba lang. Pwedeng ibang i-move. araw, i-move mo na lang. Oo, diba? Nasa sa inyo yun. Eh kasi nga naman, syempre mga coffee shop, punuan yan kapag February Yes po. 14. So speaking of coffee shop, no, ang lupit. Hindi ko ma-imagine na sa kalsada ka lang noon, no, nagtitinda ng kape. Tapos ngayon, partner, ang dami ng branch. Ilan naman mga branches mo ngayon, ano, Mong? Well, yung sarili ko po, 3 po. Mhm. Yun po yung inaasikaso namin ngayon. Kaya hindi na po kami muna tumatanggap ng franchise para Mm. mag-focus kami kung anong meron muna kami ngayon. Sa 3 branches mo, saan mga lugar yan dito sa... Ito ba exclusive lang sa Metro Manila? May mga provincial ka na? Metro Manila po is 2 po sa Marikina, then 1 po sa Cainta. Nadadaanan ko. Taga Marikina ako eh. Marikina. Bakit sa Marikina? Taga rito ka ba sa Marikina? Hindi po, taga ano po ako, Pasig. Pasig. Po. Kaso po, doon po kasi ako nag-start na magtinda ng kape. Ayun. Winelcome po kasi ako ng Marikina eh. So, yun po.
So doon siya sa bagay, no? Meron talaga mga kasabihan kung saan ka rin wini-welcome ng environment Doon mo ka eh. uunlad. Doon ka uusbong eh, no? Paano ba nagsimula ito? Well, before kasi, nung nagnenegosyo na yung asawa ko. Hmm. So, ako po, nagtatrabaho ako sa Nike. So, ayun po, 11 years po akong tatrabaho. And kahit galingan mo sa trabaho, walang nangyari sa akin eh. Yun lang din, di ako napopromote. Then nakita ko yung asawa ko nagnenegosyo kasi sa bahay siya. Ginulat niya ako na never kami nakahawak ng 100K. Kinita niya sa isang buwan. Oh, anong negosyo ni Mrs.? Yung printing. May printing siya na, may pinauso siya na printing na, what do you call that? Yung mga tracing ng mga kids, pang trace. Ah, okay. So, yun. Ginaya po ng ng mga DepEd, yun. So, doon siya nawalan. Siya po yung nakaisip nun. So, tapos, ako po, nagsa-sideline as photographer. Tapos, may kaibigan po ako nagpa-photoshoot nagtitinda ng coffee beans. Tapos, ang binayad po niya sa akin is isang box na coffee bean. Then, doon ko, ang bango pala. Kasi first time ko pong... Yun ang binayad sa'yo? Apo. Imbis na... Coffee Imbis na pera pa. Kasi kaibigan ko po. Kasi Oo. nagsistart po lang po siya. So, isang box na coffee bean. Yung bahay namin nag-amoy kape. At ang sarap. Ngayon lang po kasi ako ng ganong kape. 3-in-1 lang po kami. So, tapos naisip ko na mag-business ng kape. Pero hindi ko gagayahin. So, ang una kong nakita is cold brew. Okay. Nagtinda ako online, pero gusto ko, lagi po kasi akong kakaibang mag-isip. Sila po kasi plastic bottle na yung na transparent. Oo. Ako po yung bote po ng gamot. Oh, okay. Tapos nilagyan ko ng label. So, pumutok po siya. Hanggang sabi ko, gusto ko na ng kape. Sabi nga sa akin, hindi ka mawawalan ng customer pag kape. Kasi halos lahat ng tao is nagkakape. So, doon namin siya naisip. Oo nga, paano kung idaling ko siya sa street? Kasi nakikita ko may nagtitinda sa street. Pero 3-in-1. Oo. Wala pa yung brewed coffee. So, Yung ginagamit mo, bike, di ba? yes po. Ano to? Yung bike na to, binili mo or... paano nagsimula doon? Kasi di ba pwede ka naman magtayo lang talagang stall lang doon sa... Oo. Ano nyo, bakit pagbabike ang napili mo? Kasi po, na-inspire po ako sa mga nagpa-pop up dati. Hindi pa ganun karami yung coffee shop dito sa Pilipinas. Bilang lang po sila. Like, nakakotse sila. Tapos, ganun po yung pop-up dati, yung mga una, kotse. Parang sa likod pa yung Opo. iba, di ba? Nag-set up ng table. So, naisip ko, paano ko, gusto kong ganun. Bike lang po meron ako nun eh. So, second hand na Japanese bike. Doon ko siya in-imagine kung paano ko gagawin. So, Kasi ang hirap eh. Saan ka nakakarating? Ano yung unang-unang lugar na destination pinuntahan mo, mo? na pinuntahan? ano po siya, Ligaya po sa harap ng Feliz. Ay, Tapos, sa may Santa Lucia ito, no? opo, 2 weeks po ako doon na walang bumibili sa akin. So, ang bumili lang sa akin is kapatid ko, tapos yung dati kong kaibigan na nawala na po siya. So, sa 2 weeks na yun, dalawa lang po. Dalawa Dalawa lang bumili sa akin. So magkano yun? 70 pesos po kasi yung benta ko lang dati hot coffee na 35 pesos eh. Yun ang kinita mo? Yun lang po sa 2 dalawang weeks. linggo. So na ako kasi iniwan ko yung trabaho ko. Kailangan kong maano yung sahod. Kailangan kong malagpasan yung sahod ko sa kikitain ko. So ayokong bumalik na magtrabaho. Tapos sinabi sa akin ng misis ko, lipat tayo ng lugar, punta tayo ng ikot-ikot tayo. So nagbike kami dalawa, ikot-ikot kami. Tapos nag-pandemic, lockdown na po noon. Naghanap kami ng pwede. So yung Marikina po, pinayagan po kami na sa riverbanks. Doon kami nagstay, doon kami nagtagal. Mga ilang taon kayo doon? Ay hindi po, may lang po, 6 months lang po 6 kami. months. Ah. Tapos, Yung ginol nung namin. nag-try kayo doon, madami nang bumili. Yes po. Hindi ko pa alam yung mga trending na pag-business ganon. So nagtitinda lang po ako, nagugulat po ako kasi ang haba na ng pila namin. Tapos yun, nakita namin yung potential talaga nung kape. Yung pinanghawakan ko talaga yung sinabi ng kaibigan ko na hindi umiinom ng kape. So yun po.
Ang galing, no? Nagdire-diretso lang talaga. Pero at some point, kinabahan ka dun sa naging desisyon mo na i-give up mo yung trabaho mo. Si Mrs. Leo kumikita ng pera. Yes po. Kasi apat po yung anak ko eh. Pero kasi kung hindi po ako magre-risk, wala pong mangyayari. Kilala ko pa yung sarili ko, meron pang ramdam ko kasi nung araw na yon na meron pa akong pwedeng gawin maliban sa nakaupo sa opisina eh. Tapos walang yung paulit-ulit, tulog, gising, trabaho. Wala ka nang nangyayari. So, yun po. Kaya, talagang, ang kwento po pala nun, hindi alam ng misis ko Ay! na nag-resign ako. Tinanong ko yung boss ko, kinakontsaba ko na palabasin natin na na-terminate ako. So, yan. Kasi hindi po siya papayag eh. Okay, sa bagay. Totoo. Iba tingin ni Mrs. talaga. Oo. Yun na lang. Walang away. Pero nagre-render na po ako nun. Tapos sabi ko, email mo naman ako, boss, na kunyari na-terminate ako. Para wala siyang magawa. Pero mabait din yung boss mo, ha? Pumayag Oo, sa pumayag. ganong Yes po, kaibigan niya po. decision niyo. Kailan lang nalaman ni Mrs.? Sinabi ko po sa kanya na, nito na po nung nagkakashop na po kami. Ang galing Sinabi mo ko pa. magtago. Po. Pero sa maganda nga paraan naman eh. Maganda naman yung naidulot, no? Pero dito sa, 'di ba, hanggang sa marami nang bumibili sa inyo, ano yung struggles na pinagdaanan ninyo along the way? Bago nyo na-achieve yung talagang, eto na, mukhang stable na talaga tong kapihan natin. Well, hanggang ngayon naman po, hindi ko masabing stable. Ang dami ring, pag negosyo kasi sobrang daming challenges. Iba-iba yan eh. Hindi siya pwedeng pare-parehas na pag naresolbahan mo ngayon, is hindi mo na magiging problema. So, ngayon, ang isa sa mga challenges namin is yung time management na. Kung paano namin pagsasabayin lahat. Kasi ayaw namin ng, may tao ka nga, may nagmamanage nga, tas hahayaan mo. Parang gano'n. Gusto namin, nandun pa rin kami at sinecheck. Kasi baby ko yung mga yun eh. Baby ko yung mga shop ko eh. Kung paano mo alagaan yung baby mo, ganun ko rin alagaan yung shop ko eh. Hands-on talaga. Alam mo, Sheena, sir, Mong, no? Nabigla lang kasi ako dahil from waiter, napapunta ka doon sa pagtitinda ng kape. Gusto ko lang malaman, nung time nag-waiter ka, ilang taon ka na nun? Ano po ako, college po ako noon. Nag-waiter ako. Actually, college ako, pero huminto ako ng isang SEM. Bakit kuminto? Trabaho. Yun nga po, kasi wala na pong pang tuition. Well, galing po kasi ako sa broken family. So, isa po yun. Nung nandun ako sa side ng tatay ko, na-depress siya sa buhay. Nung naghiwalay sila ng nanay ko. Tapos, hindi niya na alam naligaw siya, hindi niya alam yung gagawin niya. So, nandun ako sa poder ng sobrang po kami. Talagang walang-wala po talaga. Pero nung bata po ako, hindi ko maisip na walang-wala. Parang feeling ko normal yung nangyayari, walang kuryente. Kasi, nung panahon na yun, parang hindi lang naman kami yung walang kuryente, nakakabayad ng kuryente nun eh. So, yung mga ganun na nagtinda pa po ako ng balot na grade 4 ako. Then, dyaryo. Tapos yung tatay ko binigyan ng tricycle. So, doon ako nag-start maging tricycle driver. So, lahat po Habang yan. nag-aaral ka? Yes po, habang nag-aaral. Sa gabi po, nagta-tricycle po ako. Namamasada po ako. Pero, wala pa po akong lisensya. So, yan. Kaya gabi po ako lumalabas. Sa probinsya po yan. And then, yun nga. Yung nanay ko, pinilit niya po ako makapagtapos. Para hindi lang maulit yung nangyayari doon sa pamilya namin. Na ayaw na tapos ng pag-aaral, bahala na. Ilan ba kayo magkakapatid? Well, sa nanay ko po, 2 po kami. Ako po pinakapanganay sa lahat. So, 7 po kami lahat. Sa tatay ko. Kasama yung sa tatay ko. Kumbaga, salo mo yung burden ng pagiging panganay. Yes no? po. Hanggang ngayon naman po eh. So, ganun din siya. Ano lang po, parang isa yun sa mga naging, kung bumuo, kung anong meron ako eh. Kung paano ako mag-isip, yung critical thinking ko mas naging mas malakas, mas na. So, kaya isa ako sa mga probinsyanong pinangarap kong pumunta ng Maynila. Kasi feeling ko, nandito sa Maynila eh. Dumating ba sa point na susuko ka na sa laban? Well, actually, oo. Ano To be yun? honest,
Anong ginawa Ano mo? to? Yung during City Boy or dati? Dati. Well, hindi nyo ako makikita na dati, hindi ko na-experience yun. Kasi, ako yung taong walang pakialam talaga eh. Na, mga mag-anak mo sasabihin, pustahan tayo. Lola ko naalala ko, nabubuhay pa eh. Isa daw ako sa walang mararating eh. Ayun yung mga, ewan ko. Pero hindi ko siya dinabdib ng ganun eh. Parang siguro sinabi niya yun kasi nakikita niya nga na hindi ako nagseseryoso sa buhay nung araw na yun. So, yan. Ba't ano ba yung buhay mo nun? Parang hindi nagsasabi. Well, dahil nga palipat-lipat ako ng bahay, kunin ako nanay ko, ng tatay ko, naging sagulero po ako, naging member po ako ng gang. So, isa yun sa hindi ako napaproud sa probinsya namin. First year to fourth year po, paiba-iba po ako ng school. Lagi po ako nakikick out. Dahil po, sobrang feeling ko yung hindi ko na makontrol yung anger management ko noon. So, feeling ko ako yung pinakamalakas na tao sa school namin na kailangan ako yung hari. Hasapakin ko yung mga kahit higher grades, mga ganun. Pero ba't mo ginagawa yan? Dahil ba nagrebelde ka? Dahil ang magulang mo naghiwalay, tapos lola mo? Hindi ko masabi kasi feeling ko nasa environment na kinalakihan ko kasi ganun yung environment na kinalakihan ko eh. So parang na-influensyahan na ako. Hindi ko siya inisip na nagre-rebelde ako. Wala lang din talaga akong pakialam nun sa nararamdaman ng mga magulang ko. So gusto kong gawin, yung gusto kong gawin. Parang ganun siya. Kailan ka nagising? Or meron bang tao na naging instrumento na para sabihin sa'yo, "Hoy Mong, ayusin mo na yung buhay mo"? Well, yun nga, naging member ako ng gang dati. Tapos ako yung pinaka-head ng gang na yun. Leader, kumbaga. Tapos yung mga tao ko is iba na yung gusto nilang gawin. So gusto na nila namang hold up, gano'n. Ay, hindi na para sa akin yun. Hindi ako para sa gano'n. So sabi ko, binaling ko yung sarili ko kasi nung nag-college na ako, talagang pinush ng nanay ko mag-college ako eh. Kahit gaano ako kasira ulo, talagang kahit pinilit niya ako eh. Doon ko na magbanda. So may kumuha sa akin. Nabalin yung attention ko from street to music. So, ganun. Sulat akong kanta. So, sarap ng feeling kasi may pumapalakpak sa'yo eh. Kesa yung bida ka, dahil kinakatakutan ka. Mas maganda yung bida kasi ang galing mo sa merong something eh. So yun, doon na yung confidence ko na gumawa ng kung ano-ano nang walang makakapigil sa akin. Ayun. So sa pagkanta, eto na parang kanina na pagkwentuhan natin. Kasi na-curious ako kung paano naman pumasok si Mrs. 'Di ba sabi mo si Mrs. ang naging inspirasyon mo kung paano ka napunta dito sa pagkakape. Saan parte ng buhay mo pumasok si Mrs.? Yun nga rin po. Pangarap ko nga po rin na yung pumunta po ako ng Maynila. Nagbanda pa rin po ako rito. So may naka-discover sa akin, metalcore band yun eh. Tapos, studio na pinagpa-practice. Nagbabanda rin po kasi siya. Oh! Ano siya? Singer? Vocalist din po. Vocalist din. Yung pop-punk, mga ganun po. Hindi po siya yung na-indie band. So, ang totoong may gusto sa kanya, yung gitarista natin. Tapos ako, parang feeling ko, kasi long hair ako dati. Tapos sabi ko, pustahan tayo. Pag kinuha niya yung number ko, pinagpustahan namin na pag kinuha niya yung number, sa akin may gusto yan. Hindi ako kukuha ng number, siya kukuha ng number ko. Antaray! Yan. Pero lumapit ako sa kanya, yun lang po yung pustahan. Oo. Tinanong ko siya, gusto mo bang tumugtog? Sige, kunin mo yung number ko. So yun po yung pustahan. Hindi naman po dahil na, uy, Kung sino mo, Opo, yan. So doon po hanggang hindi na po kami tumigil mag-message. Yes po. Uy, Yan doon na po. nabuo. Opo. Lalo pong nagbago yung buhay ko nung lumabas yung anak ko. Yung unang-unang anak ko, sobrang noon. Hindi nakakalimutan na araw. Paano mo nasabi? Ano yung hindi mo makalimutan? Well, ito. Kikwento ko na lang din. Nandito na. Okay lang ba? Ayan. So,
meron akong karelasyon dati, Mm. bago siya. So, nag-ibang bansa yun. So, 8 years po kami. So, ikakasal na dapat kami. Nag-ibang bansa. Mm. Ako po, si Rani po is parang, syempre, 2 years po siyang wala. So, ito po. Nabuntis ko po siya. Tapos, yung mga magulang namin, both sides, nung ex ko, yun, gustong ipahiwalay ako. Mm. So, tinapon po ako ng Singapore Mm. para takasan. Okay. Para mawala na po. Oo. Well, natatanggap niya na nawala na. Tanggap na ng ano. Kaso po, sabi ko, parang mauulit lang yung nangyayari sa mga magulang ko eh. Pinabayaan. Hindi naman pinabayaan. So, hindi na nga, ganun na nga nangyari sa amin. Uulitin ko pa. Siyempre, hindi ka magiging mabuting lalaki o tatay kung iiwasan mo yung sitwasyon eh. So, hindi alam ng mga magulang ko na bumalik ako ng Pilipinas. Nagtago ako, tapos sinanap ko ulit siya. Ayun yun. Pinanindigan ko kahit gaano kahirap. Sabi ko, wala pa akong alam sa pagpapamilya, pero eto na yun eh. Ayun po yun. Tinago mo sa... Sa parents. Sa Pero parents ko na mo. nandito Oo. na ako. Ang alam nila nasa Singapore ako. Oo. Mhm. So, umuwi ako nang hindi nila alam. Parang pang-teleserye, no? Apo, sobra. Tinapon ka sa ibang bansa, layuan mo, anak ko. May ganyan. mga pinsan po kasi tatrabaho doon, kinuha po nila ako. May ano ba? May... Di ba sabi mo, di mo pinalam sa magulang mo? Sumagi ba sa isip mo na may tampo ka talaga sa parents mo? Well, sabihin na natin meron, konti, pero nung tumanda ako at nagkapamilya ko, sa ako lang sila naintindihan eh. Mm. Na hindi naman lahat ng gusto mo o naiisip mo magiging pabor talaga sa'yo. May mga desisyon talaga yung mga magulang na hindi rin nila makontrol sa side nila. So, mga desisyon na pwedeng mawala yung nyo, na pagsasama yung magulang nyo. Pero dahil nga, sa ganung klaseng desisyon o nangyayari, sitwasyon. Kamusta kayo ng magulang mo? Ay, nanay ko nasa akin po ngayon. Masaya. Kinuha ko pa talaga yung nanay ko. Ang tatay mo? Wala na po siya. 2018 po siya nawala. So, yun. Hindi na naabutan ni father Yes mo po. yung kape. Opo. So, yun. Hindi nga. Sayang lang po. Pero, yun po. Pero siyempre, kung nakikita niyo naman yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, may gusto ko bang sabihin sa tatay mo? Well, eto po, eto yung taon na to is para sa kanya. Mm. May project po kasi akong ginagawa na hindi po city boy. Kasi sabi sa akin tatay ko, pangarap niya daw dating magka-bar. So bar siya, hindi coffee shop, bar. At hindi niya hanggang nawala siya na hindi niya nakuha yung gusto kong ituloy. So gumawa ako ng something from scratch na street pa rin to. So ang project na yung mocktail. So yun. Ni-start na namin yun. Ako mismo. So, gusto ko lang ma-fulfill yung pangarap ng tatay ko na magkaroon ng bar. So, although yung shop kasi na yun, yung City Boy is coffee shop, gusto ko separate siya. So, gusto ko i-dedicate yung gagawin ko ngayon para sa tatay ko. So, yun po yun. In fairness, parang sa bawat yugto ng buhay ni Mong, laging merong lesson, no? Lagi pang teleserye yung Maganda yung ganap. buhay ni mom. Pero eto nung pumasok na, 'di ba? Sabi mo, yun nga yung panganay mo, siya yung naging pinaka-inspirasyon mo din, no? Yes po. Sa nangyari hanggang sa nagkaroon na kayo ng mga anak. Doon sa pang-apat na anak, tsaka 'di ba nabuo itong kapihan, tama ba? Pandemic baby po siya. Pandemic baby. Yung pang-apat. Apo, yung pangapat. Okay. Siguro pag wala siya, nabaliw na kayong mag-asawa. Kasi pag sa trabaho na, iba talaga pag may negosyo, iba yung bigat eh. Pag uwi mo, wala na yung problema pag nakita mo yung baby na yun eh. So yun po. Eto na. So ayan na, 'di ba? Napunta na tayo sa sa pagkakape. Apo. Ano naman yung iba pang plano mo? Bukod dito sa kapihan na to. Ito ba, feeling mo, ito tuloy-tuloy ko to. Well, yes po. Sobrang laki ng plano ko sa City Boy, bro.
isa na dito yung gusto kong i-conquer yung buong Metro Manila. Sa Metro Manila pa lang po ako. May something kasi akong gustong mangyari na, yun nga po, naka-edible cup kasi kami. So gusto ko lahat ng coffee shop sa Metro Manila is naka-edible cup. Nakakain, partner. So yun po. So yun yung gusto kong mangyari. Inaayos na namin ngayon. So kasi yung machine manggagaling sa ibang bansa, sa malaking machine. So gusto naman maging distributor ng ganong ano. So para hindi naman sayang, saka yung disposable cup is, ano. So talagang itutuloy-tuloy natin itong karerang ito, no? Opo, yun po. Isa yun sa mga plano ko ngayong taon. Ano pa ba? Well, is doon sa City Boy. Then dun sa ano naman, sa isa. Yun din. Yung Meron na rin plano. May plano siya. For that. Kanina nabanggit mo, no, na merong moment sa buhay mo na almost mag-give up ka na. Dito sa City Boy. City Boy. Ano nangyari doon? Yan, kumbaga kasi para sa akin yung City Boys, para siyang art eh. So para ako na art block. Nawala akong maisip na something na parang nawala yung puso sa kaisip ko. Sa City Boy na bigla na lang nangyari. Sabi ko, ewan ko bakit. Sabi ko, hindi ko na alam. Na-frustrate ako kung anong gagawin na next. Kasi ganun sa negosyo, kailangan hindi ka nawawalan ng something, hindi ka pa pwedeng plain lang eh. Anong next move? Na-art block ako kahit mentor na ako sa iba't ibang tao, kung anong gagawin. Hindi ko pa rin makuha yung gusto kong makuha eh. Nasagot doon sa anong next. Doon parang pasuko na ako nun. Tapos isang araw na lang talaga, biglang umiyak yung misis ko sa akin. Parang nahirapan eh. Last year to eh, mga February ata to, last year. Parang hindi tayo pwedeng masumuko kasi ang daming umaasa. Doon po akong tauhan. Kulong po ako ng isang buwan. Nag-aral ulit po ako nung kung anong gagawing strategy. Hindi ako nakikita ng mga tao kahit hinahanap nila ako. Doon ko po, yung isang buwan na yon, yung plano na yon is for 2 years na. Tapos inisa-isa po namin. Ngayon, unti-unti po siyang ulit. Yun po. Kailangan mo talaga ng pahinga eh, no? Wala po. Sobrang nakaka-drain po talaga. Lalo na kung paulit-ulit yung ginagawa mo. Yes po. Kailangan ko kasi nung panahon na yun, kailangan ko makatakas sa sitwasyon na yun eh. Parang pag-aangkinin ko yung malungkot na panahon na yun at hindi ko matakasan yun, wala na. Babalik na ako sa comfort zone na ayoko na, pahinga na lang ako. Hindi eh, kailangan ko labanan. Yan. So ayaw mo nagsistay doon sa comfort zone? Ayoko po. Gusto mo lagi, may bago dapat. Yes ano po. na yung next? Opo, ganun po akong tao. Yan. Hey, Jimbo. Eto, no? Eto, basahin natin yung mga questions ng mga pangga. Yung mga pangga natin, pwede kayo mag-comment din sa ating Facebook Live, ha? Energy FM 1067. Ang galing lang, no? Kasi pati yung music, di ba, nabanggit mo rin Yes, kanina. So, dito sa coffee shop na to, kahit pa paano ba, na-showcase mo din yung talent mo sa pagkanta? Well, hindi na po. Ang ginawa ko po is, tinulungan ko na po yung mga indie artists. Say for example, merong bagong artist na magaling at hindi nahirapan silang kumuha ng mga gig sa iba-ibang bar production. So ako po yung umano sa kanila. Tumutulong. Sa mga production po na ang laki ng bar rent nila. So sa amin, kami pa po ang nagbabayad sa production. Nice. Yun po yung nag-win-win situation po kaming lahat. Artist, production, and then yung para kasi ang galawan ng iba, papa-event ka doon sa place na yun, may bar guarantee na napakalaki na mapupush yung production na pag hindi niya na meet yung bar guarantee na yun, maglalabas ng pera. Paano na yung TF ng mga banda? So ngayon, lahat kami, yung pera namin nasa kaha. So, lahat kami mag-share doon. Parang ganun ginagawa ko po. Oo. So, at least kahit pa paano, nandun pa rin yung love of music mo, no? Yes po. Arts, tapos
Kombinasyon ng lahat. Never ka ba nahirapan? Kasi partner, di ba, may-ari ka ng coffee shop. Oo eh. Ang Tapos dami mong... magbabanda ka, nag-handle ka. Paano mo na ano yan? Paano mo nadadala? Well, I mean- siguro mahirapan ka po kung ang mindset mo pure business eh. Mm, Pero kung more on something na masaya ka sa ginagawa mo. passion talaga ito. Exactly. Magkaiba 'yun eh. Kung nagnegosyo ka para yumaman, magkaiba 'yun. Pero yung nagnegosyo ka dahil gustong-gusto mo yung Mm. ginagawa mo. Ako na-addict na po ako sa daily routine ko eh. So, Ano ba ang ginagawa mo? yung paggising ng umaga, check ng tao, check lahat. Hindi na ano eh. Tapos, yun, nagre-review ng mga kung ano-ano. So, naging parte na siya ng buhay ko eh. So, pag isa lang doon nawala, parang bisyo. Pag tinigil mo agad, manghihina ka. Parang ganun po siya. Parang everyday may bago kang learning. Ano? Yes po. At sobrang nakaka-challenge. At yun po yung nakaka-addict doon. Yung proseso ng china-challenge ka ng daily routine na yun. Yun yung masaya, naa-addict ka sa pagbabago. Yes po. 'Di ba? Eto ngayon, meron na bang mga bumisita sa coffee shop ninyo na dati mong katrabaho? Yung boss mo, may communication pa kayo ngayon? Yes po, opo. Actually, lagi po sila doon. Yung, pakasa pag pumunta rin sila minsan wala ako. So, nasa kabilang shop ako. Kaya may meeting ako. So, madalas po kasi ako may meeting. Ganun po. Anong sabi ng boss mo? Ngayon, nung nakita niya na, oy, kamusta ka Nag- na, Mong? Di ba, kinuntsaba mo pa ako. Oo. dahil sa nangyari Tatawanan Ayos nga ka, lang sabi po mo. kami nun eh. Nung last na nagkita kami, tapos Mm. nakwento nga, nagtatawanan kami. Tapos nasa kanya pa rin yung email eh. Hindi pa rin niya binubura. Hindi ka pa rin binubura. At least meron siya ebidensya. So, Alam na ano, ni Mrs. yan. Na kung sakali, no? So, eto, sa kabila ng mga yan, yung boss mo nga na sobrang supportive sa'yo, no, yung misis mo, meron bang mga tao na nag-doubt din? yeah. Hindi na mawawala yan. So, well, oo. Marami talaga magda-doubt sa'yo. So, kaya nga sabi ko, iba talaga pag pag Filipino, So, may masabi lang yan na Filipino mentality. Exactly. Parang wala eh. You have to deal with it eh. Mm-mm. Na dapat tuloy mo lang. Kasi kung magpapapekto ka sa mga ganong klaseng tao, ma-out of focus ka sa goal mo eh. So, hindi ko siya hinahayaang pumasok o kainin yung utak ko. So, okay lang ako kahit anong sabihin mo sa akin. Okay lang ako. The end of the day, ginagawa ko to hindi para sa'yo eh. Para sa gusto kong alayan nung ginagawa ko. Pamilya, yung mga yan. Mga kaibigan na naniniwala. Ayun po. Si Mong, anong klase ka namang tatay? Kasi na-share mo na sa amin, no? Klase kang anak, asawa, Ako, mabait po ako. katrabaho. Ay, Mabait. ako ba makakasagot yan? Gaano ba kabait? Ayun, nandito na rin si Mrs. Tawagin natin Tawagin na si rin natin. Mrs. Dito po tayo. Dito, tabi kayo ni Mong. Ang pangalan niya ay si Ranily po. Rani. Rani. Ay, baka iba yung misis yung makita. Ay! Ayan, dito po, tabi kayo. Ayan. Ayan, hello po. Ano po bang klaseng, daddy? Si Mong. Si Mong. Ayan, anong klase po siyang tatay? Sa pagiging tatay, sobrang cool. Sobrang cool po talaga niya. Tsaka, sobrang mapagmahal. Mm-mm. When it comes to being a father, wala talaga akong masabi. Sobrang maaasahan din. Yun nga lang po talaga, minsan naiinis sa kanya yung mga anak niya kasi lagi niyang inaasar. yun, lagi niyang inaasar yung mga bata. Pero, yun lang po yung talagang lambingan nilang mag-aama eh. Ganon yung bonding talaga nila. Minsan napipikon lang talaga yung mga anak ko sa kanya. Sobrang kulit. Sobrang kulit po talaga. Kasi yun na yung parang outlet niya from work. Mm-mm. Pagod na pagod sa work, pag uwi, yun na, kukulitin na lang niya yung mga bata. Yun, ganun po. Bilang asawa naman. Bilang asawa, okay naman po. Paano okay naman po? Parang hindi. Ano po siya, very responsible. Minsan di naman talaga maiiwasan yung mga misunderstanding. Normal naman po. Pero ang sa kanya kasi, ang pinaka nagugustuhan ko sa kanya is, bago siya gumawa ng isang action, is pinag-iisipan niya munang mabuti. Yun yung pinaka nagugustuhan ko sa kanya bilang asawa. So, bago rin po siya gumawa ng desisyon, kailangan tinatanong niya muna ako. Ayun. Yun yung hindi po talaga siya nakakapag-decide nang hindi niya ako tinatanong or kinukuha yung Oh. panig ko. Kaya doon naman po kami talaga nagkakasundo.
Sa hindi naman pagkakasundo. Ayan, pag-usapan natin. Siyempre, kapag negosyante to, di ba si Mong, negosyante, dumating pa sa point na mayroong mga, ano ba, boys night out, di ba? May mga, Ay, wala po akong ganun. Ay! Wala po akong ganun. Talagang pamilya, trabaho lang po ako. So wala akong ganun. Siguro po, sa shop, nangyayari. Kunyari, may event po ako, nandun po ako. Ayun, nandun na yung mga kaibigan. Dahil nangyayari na po siya. Doon na. Tama. Doon na yung happy-happy. pakabait pala nito ni Hindi Sel. po talaga siya mahilig lumabas. Yung mga ganun. So, paglalabas man po ako, gusto ko sila kasama ko. Grabe naman yun, no? Pagkatamis-tamis. Gagastos na lang din ako, hindi para sa kaibigan ko, para sa mga, ano. Correct. O, di ba? Ano naman masasabi mo sa kanya na sinabi niya, ikaw yung inspirasyon niya dito sa pagninegosyo niya. Tapos, kumbaga, ikaw yung inspiration niya sa buhay. Ano masasabi mo kay Mong? Very thankful kasi syempre masaya na natutupad niya yung mga gusto niya. Kasi siya po talaga yung tipo ng tao na pag meron talaga siyang gusto, gagawin niya talaga yung lahat para makuha niya yun. Whatever it takes po talaga. Kahit sobrang hirap. Kasi sa aming dalawa, siya talaga po yung risk taker. Tas ako yung kailangan may plan A to plan Z ka eh. Pagka whatever comes next, ganun. So, siya talaga, go lang siya ng go kahit anong mangyari. Basta makuha niya. Well, so far, sa lahat naman po talaga ng mga sinabi niya sa aking plano, nakukuha niya po talaga lahat. Wow. As in po talaga. For example, yung pagbabanda, gusto niya parang ma-feature sila sa magazine, magkaroon siya ng album. Nakuha niya po yun. Galing. Parang kahit Galing. sobrang hirap po ng mga pinagdaanan. Parang yung totoo yung ano, no? Yung minamanifest. Tama. Yun, Tama ganun yan. po talaga siya. Minsan, kahit hindi po kami nagkakaintindihan na, ako kasi minsan mahirap yan. Parang, dapat ganito, ganyan. Kasi ako, sigurista ako, yun ganon bilang nanay. Yes. Ganon ka Ganon ang mga talaga. misis. Ayaw mo nang bahala na. Ganon. Kasi syempre po parang thinking ko, may mga bata na kasing ganyan. Pero siya hindi, kaya ko yan. Gagawin ko yan ng paraan din. Kinabukasan magugulat na lang ako nandyan na. Okay na. Yun. Kaya ang akin lang po, ang masasabi ko lang sa kanya is, go lang, tuloy mo lang yung ganong mindset. If ever na kailangan mo ng tulong. Andito lang naman ako. Lagi lang din naman ako nakasuporta. Parang ganyan, ikaw yung nasa harap, ako yung nasa likod. Oh. Ito naman, Mong, message mo naman kay Mrs. Yan. Well, gano'n lagi ko naman sinasabi sa kanya na bago ako mawala sa mundo, i-make sure ko na okay lahat kayo. Hindi na natin mararanasan yung nararanasan natin sa dati nating pamilya o gagayahin natin yung mga buhay natin dati. So, yun yung pre-namis ko sa kanya. So, basta steady lang siya, ako bahala. Yan. Grabe naman yun. Ako bahala. Napaka sweet. Oo, naman. no? Nakakainis. Goals. Ibibigay ko goals. lahat para sa pamilya. Oo, ako ang bahala. Yun yung masarap pakinggan no, na nandito lang ako, nasa likod mo. Tapos yung ako ang bahala. Ang sarap magmahal, partner. Tama ka dyan. Okay, pero eto, nabalitaan ko kasi singer. Singer si Madam. Singer din si Bossing. Baka naman. Ay, hindi po. Pasabuhin natin. Sobrang tagal na po nun. Sobrang tagal na po Meron nun. ba kayong theme song? Oo, ano yung team song ninyo? Wala po eh. Wala kaming team song. Wala. Yes po. Favorite song? Parang hindi kami dumating sa ganong punto ng Opo. Ano yung music? Ano yung genre? Halos parehas kami ng genre. Mga pop. Pop punk. Okay, punk talaga, Opo. partner. Pwede. So, yun po. Kaya hindi po kami nakaisip ng Oo, mga sa theme bagay, song parang eh. wala namang pabebe na punk Yes, eh. po. Wala. Tsaka May mga emo, rock mga metal, emo. yung mga rock yan metal, po. yung mga Ang tugtugan. galing, ang galing. Nakakatuwa, no? Salamat sa very inspirational Well, thank na you. story. Ang sayang pakinggan, no, na, alam mo yun, parang punong-puno sila ng pag-ibig. Correct. Tsaka very positive. Tapos chill ka lang. Parang, okay, sige, kaya ko to, ako bahala. Tsaka Hindi, basta. Tsaka biri mo sa 39 years old pa lang ni Mong, ang dami na nangyari sa buhay niya. Yes! Panalo ka na sa business, panalo ka pa sa pamilya. Panalo pa sa asawa. Mm. Diba? So, actually, yun yung naniniwala ko eh, na pag inalagaan mo yung asawa mo, wala na lahat yan.
aalagaan ka na rin ng universe eh. So, isa yun. So, kaya hindi ako nagloloko. Correct. Kukunin natin yun pag inalagaan mo ang asawa mo, Alagaan ka ng universe. aalagaan ka ng universe. Yeah. Mong Vicente. Tsaka bukod pa dito, sa negosyo, Mm. maging tapat kayo sa asawa ninyo. Isa sa pinaka-sekreto at natutunan ko ngayon, Totoo. kasi maraming bumaksak na negosyo na haluan ng pagsusugal, Mhm. pambababae. Exactly. Diba? Totoo. Yung sa buhay ni Mong, napakaganda. Dapat gayahin natin. Sa mga nagninegosyo, nagpaplano magnegosyo. Diba? Yes. Mensahe nyo sa mga nagsisimula katulad ninyo. Sa nagsisimula o magsisimula pa lang, lagi ko yung sinasabi, ang pagnenegosyo talaga, madali lang. May kapital ka lang, may pera ka lang, Mhm. pwede ka na magtayo ng negosyo mo. Pero ang mahirap doon, yung araw-araw mong struggle. At paano mo siya i-maintain eh. So yun yung pinakamahirap doon. Sa una, madali. Siyempre, kailangan mo tumagal eh. So, isa yun. So, para i-enjoy nyo lang. So, lagi kayong focus, wag kayong masisiraan ng ulo. Kasi, yun, base yun sa experience ko. So, focus lang kayo. Gawin nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Kasi kung hindi nyo gagawin yung gusto nyo, walang mangyayari talaga eh. So, kayo yan eh. Magsisisi na lang kayo na nasa isip nyo lang yung gusto nyong gawin. Na gusto kong maging ganito. Gusto kong ganyan. Diba? Tapos hindi mo ginagawa eh. Diba? Dapat gawin mo lang. Wala kang pakialam kung nakakahiyaman yan. O kung ano man yan. Basta hindi ka nananakit ng ibang tao. Isa yon sa mga lagi kong sinasabi. Basta gawin mo lang. Wag puro plano. Gawin mo. Gawin Totoo. mo. Kilos-kilos din. Sa totoo lang, ang dami nang nakaisip ng bike eh. Mm. Ako lang kasi yung gumawa eh. Hindi ko naman sinasabing idea ko yun eh. Mm. Dami niya kunyari, kapitbahay namin, gusto na rin niya, naisip niya rin niya siguro. Siguro, hindi na lang niya ginawa. Di rin. Hindi Parang tinuloy. ganon. Hindi Hindi niya tinuloy. tinuloy. O walang plano, o wala. Ganun Ano siya. talaga walang perfect formula, pero kailangan gawin mo, umpisahan Tama. mo, at dire-diretso, magtiwala ka. Lakasan din ang loob. Totoo. Tsaka importante yung merong naniniwala sa'yo kahit isa. Correct. Yeah, totoo yan. At dahil dyan, At dahil dyan, Mong, eto, meron kaming babasahin para sa'yo. yes, ito ay paghanga at pagkilala kay Maurice Vince Ibert A. Vicente para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong ika-17 ng Pebrero taong 2025, ganap na alas 5 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheila. Yan, mula po sa 106.7 Energy FM. Maraming salamat. Grabe. Yan. Sarap naman nito. Grabe. Maraming salamat Thank sa you. pagbigay din ng time po at ma-imbitahan po Yes. namin kayo dito sa aming Rani stasyon. and Mong, maraming salamat. Salamat. Thank you po. Yan, at saan ka namin matatagpuan? Bukas po nasa birthday party po. Ayan, nasa birthday party Hindi, bukas wala mo. pa. Nasa shop lang naman po ako. Maldalas po sa City Boy Brew Kalumpang. Yun po yung pinways namin. May Facebook page ba kayo? Yes po, Ay, City Boy Brew Original. Ayun po. Ayan. Okay, thank you, Mom. Maraming salamat. Thank you po. Rani and Sobrang Mong, thank you maraming po. salamat sa inyo. O, di ba? Iba ang ating inspirasyon sa araw na ito, no? Pag-ibig, pagtsatsaga, partner. Tama at diskarte sa buhay. Yun. At syempre makapangga po natin dyan. Nako, ikaw ba? Nakakabilib ba ang story mo? Pwede mo yung ipadala sa aming official Facebook page, Energy FM 1067. Yes! Nako, baka naman ikaw kahit ano pa yan, no? Kahit anong aspeto ng pagiging successful yan, tara, i-share mo na yan sa amin. At sa mga pangga po natin na tumutok, maraming salamat. At abang-abang ulit tayo next Monday. Yes! Panibagong story na naman ng ating pangga. Ang ating mga kakapanayam. Mo, Correct. masyadong Tagalog yung taga. Totoo. Masyadong makakasama natin. No? Correct. Alam mo naman, every Monday, ibang mga nakaka-inspire na mga tao ang Totoo yan. nakakausap natin. Marami tayong quotable quotes ngayon. Yes! Ilalagay ko yun sa, sa Ako- X.
Maganda yung sinabi ni Mong, ha? Totoo. Anyways, mga pangga, maraming salamat. At happy Monday, partner! Happy Monday sa iyo, partner, at sa inyo rin, mga pangga, at belated sa mga ngayon pala mag-celebrate ng Valentine's Day. Oh, hindi pa naman huli. At dahil buwan pa rin naman ang pag-ibig ngayon, mga pangga. Tuloy nyo lang yan. Correct! Kaya naman, chill lang kayo dyan dahil susunod na po The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya walang maglilipat. Muli, nakasabat na kapiling po ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lises DJ, ako pa si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Here is Hi, Pangga! Please like, follow, share, and subscribe to our social media pages. Hanapin nyo at Energy FM 1067 sa Facebook, Twitter, or X na ngayon, Instagram, YouTube, at saka sa TikTok, of course, no? At syempre, samahan nyo rin ako araw-araw sa aking live sa programa ko na DMC or Drive Me Crazy sa mga hindi alam kung ano yan. Monday to Friday, 6 to 9 p.m. Kasama ako, The Monarch of Philippine Radio. Ako yon, Kuya Chico on the radio. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo, galing!